Okay. May na? Okay na? Okay. Sige. Kailan na yung Thank you kayo, bro. dalan ng oras? Mapalong lang ang iyahang anak. Mapalong lang ang iyahang while doing the video. Mapalong lang ang iyahang screen pero gina-capture niya ang ang lesson. So, wala pang uban pero usad lang ta kay as what we had agreed. Start ta sa atong lesson today alas 2 and we will end up alas 4. So, salamat sa Ginoo sa opportunity na we can gather around para tayo magpagtuon sa tulong sa Diyos. Gihapon ta sa 5th floor. Ito, mahinduman ninyo at ang lesson sa Sunday. 5th floor, ginunan natin itong impersonal love. Ginanong natin itong fuse, forgiveness, the unity, ang S, support, ang E, encouragement. So, personal love, extended para sa pamilya, immediate family, and of course, sa household of faith, body of believers. And karon na hapon, tandugo na to ang party hapon sa 5th floor, ang ikaduhang kwarto, para lang hindi ang impersonal love. That is impersonal love to all humankind as we, of course, find the last number to complete the number of the body of Jesus. So, very, very particularly siya when it comes to, sa kanila lesson, when it comes to the sovereign will of God. Kung ikaw ang pangatanong sa itong sovereign will sa Ginoo, ayan, tanan gusto sa Ginoo luwason. Pero kay dili tanan na ay positibo nga pagbuod. Meaning, wala sila nagsamtang buhi, wala din sila nangita sa kinabuhi dito niya sa eternity. So, tungkol kay wala sila nangita, ang Ginoo sa iyahang justisya, dito siya yung mapugos, ang iyahang yun na i-allow niya ang tao exercise, execute sa iyahang pagbuod. Question before ta mag-start. Katong OSN na kay-study na ta. Okay, yes. Nakuha na mo ta. Conciliation. Diin Wala sa, pa ba? diin sa kon. Sino nag-hatag ka to sa tanaso? Di ba may alternate dito ang tao? Ang si Satan may fallen nature. Pero ang nag-create siya ng alternate Part sa samplano sa Ginoo na pagtawag hindi is sa sala today. na sinigay gibutangan ng alternate wala. Ano to ko? Ang alternate ba, di ba? Okay, oo. Kay wala daw kabalo si Satanas na nga may alternate ng tao. Yeah, wala. At sa umpisa, wala niya na intindihan na pagkatapos na mag-disobey ang mga sa Pero sa na-disobey na, nasa nakabalo na siya, sang nakuha na siya. yes, nabala na niya. Amo na siya ang produkto sa conciliation. Hindi siya gusto nga ang tao magpatay. Muna ang gagawin ng iya nga ulo. Maski inaganing siling nila nga bunta, ang Diyos gugman, wala nang ta nag-away-away, basta wala Wala na intindihan ng balaan. wala na intindihan sa tao ang word ng gugma. Protocol plan ng gano'n. Kag intindihan din natin nga ang kung magsiling nga ang Diyos gugma, hindi ito siya naghambal sa phileo, pragma. Mungay na, kulang bala mo ang sa ibang nga side naman nga believer. Tawag gugma, maski nilain ka, gugmaong ka, pasigkawon ka. Wala na siyang mali na Wala concept. sing righteousness and justice ba? Aho. So, ano sa mali? Wala na intindihan. Katong laya problema na. So, sa Ubad iban ba? sa word. Di ko mamangkot lang anong rason mo da. Tuon ka na ipulong Ginoo. Tawata na yan. Tuwa na yan. Importante ang pagtuon kayo sa Kag maluwas Ginoo. ka. Kung maluwas ka, hindi na anak lang. Balaan mo na dayon ang plano ng Ginoo. Kay meron sa isang process. Ganito, kabalo na siya sa pagtuon gani naton. Pinapait lang magmamang yung ura. Katulog ko na. Ano mong kape. Tumiwiling list ka mo. May ara ta ginaan ka ron. So by part, meron sa responsibility ang believer. Si Jesus Christ gani nagtuon. Kita natin na siya sa ating slides. Ay, ako nang taglawin mo. Nag-extra ako mga Hindi nanginit ba? Hindi mo kung dating yung taan. Kasi sa ating wika, dua kaluti. Piling nanginit.
Sagat biluta-luta, lupa-lupa nga mabalik ng apit, mabalik ng do. Nagkatsawa. Yung ko hindi man ikaw ang bakal niya, si Bibing man para manasam nga ako mo. Yung ko, atong kung una, atong sa badista dami niya. Gamay pa kong bata, nag-iingon na sila nga mabalik no, naglulang mo lang ko, lalang gapon. Pero nag-gainali, ulit siya. Yung ko, Ninit, dapat kang isang diskon. Tamad mong dito. Ingon mo, lapit na mabalik ino, tapos ito tinaman ka. Tawa lang ng ninit ba? Balikan na ano. Kadlaw-kadlaw mo na isa. Pero kaintindi ko saya. Umali siya namin sa atin na pagtuon pero sa pagsa na ginoo nga mo wala pa ko nga kapaloy sa kanila. Siya galing wala man siya naglapang hilabot. Ipayahan kita. So, again, always freedom ang issue. One man or woman in the middle of the angelic conflict. Our freedom is always the issue. So, again, kita may aral sa OSN. Somehow, kung i-draw natin ng line, Satan has his fallen nature. Parehas kita sa huna-huna na endorse niya sa aton. Gusto niya na ang tao malimtan ng Diyos pareha sa iyo. Ang bata may abstinature. Yes. Ang ganit na nga kung bata makasala, kita yung kung Angkol. nakaintindi kita sa ila. Kaya wala sila sing tulong ka nga. Pag-deserve, hindi na nila ma-deserve. Sala. So, manang tama itong silimba na sa mata ng bata, ang ginagawa ng matatanda, Sinusunod ng ng mali. mga bata. Ang mali na ginagawa ng matanda sa mata ng bata ay tama. So, walang kinahanglan kita, may good example. Pag-follow, pag-pattern sa una-una na ginagawa sa iya kinabuhian. So, salamat Diwat, magpapadayin kita sa ating lesson karon na hapon. Tanawan natin ang 5th floor, that's spiritual autonomy. Andugan natin ang impersonal love to all humankind. And as we find the last number to complete the number of body of Jesus. Okay, kung makompleto na ang lawas, anong matabo? Okay. So, hindi kay task lang sa pastor, hindi kada isa sa aton. Sa pag-iman tayo sige isang ginuubwas sa sunod ng mga adlaw, at hindi ko always dugdug ng sa sovereign day, pag gusto sige sa ginuubwas ng tanan. So, masugot kita sa hindi, may kita sa mga friends, or kaupod sa trabaho, kaupod sa opisina, kaupod sa negosyo, kaupod sa kung di man kita i-assign sa Ginoo. Nang may arapasan mga kakilala kita nga wala pa naluwas. So, kapag nga hapon, padayon natin na siya na lesson before tawag ang umpisa. Gabi po kita na sa atong mga ulo, ngayon natin ang kaalam sa pagpamunas ng Banal na Espiritu na siya nagpapanudlo sa ating mag-pray kita. Wow, siesta time amay, siningang panahon, so namin i-higda para na mag-relax, pero it's not about the time. We need to make sacrifices for us to grow in our understanding about the words. Gitagaan mo kami sa gininhawa sa ilong, kaya kami sa panagsabot na inatiol ng mga oras. We will continue to further our studies. Tabahin sini mo ang pagpukaw naman sa among sa kahuna-hunan sa pag-focus sa among lesson sini nga hapon. Kung sini ang aming pagpangabay sa pag-iya sa Banal na Espiritu nga mo ang among magtutudlo. Hindi ang tao, kundi I'm just being used by the Holy Spirit to be His mouthpiece. And somehow sa among lang ngayon sa pagtuon sini, perhaps there will be things na among ginulong encounter later sa pagpagado namin sa among slides. It's my prayer na kayo mag-aktibo na nagmunain sa among very physically na nagtipon, mapukaw naman ang among huna-huna. Kung may araman sa mga questions, pwede namin siya na i-discuss right there and then. Sa pagpadayon sa pag-usisa sila, just like what happened sa Berea, when si Pablo pag-abot dito, ilagit din usisa ang pulong sa Ginoo, and salamat gid grasya sa Ginoo, majority of them believed. So karon na hapon sa among pagpadayon sila, at kami sa 5th floor, pag-intindi sa prinsipyo, doktrina, sa pag-exercise namin sa impersonal love. Pagkabay pa nga, maraming espiritu sa aming mga tumasubog. Pero kay siya ang aming magtutulog, maghahatag sa aming isang katinawan sa mga topics, kasi ng mga principles sa ito may ang isang bit-bit ang may sa kundi ng kabidalon sa aming panahon. So, salamat Diwat sa aming gayon, may kami makapungko, may arapas sa opportunity, gina-enjoy naman ang aming panahon sa buhay, gina-enjoy sa ibang mga Christians.
sa other parts of the globe. So, salamat giduwat, ang ibalik na sa inyo ang tanan. Salamat kasi buong sa kami sa pangalan ng Ginoong Jesus. Amen. So, balik kita. Si Lindas, makita nyo lang. Impersonal lang. It mo. Kanan. Tapos, upo. Alright. So, impersonal love, that's actually our Lord, our Savior. Pag Lord, that's our Master. Savior is aton na manluluwas. So that's the depiction of that impersonal love. Kaya impersonal love, naghambali na siya sa sacrificial love. God demonstrates His love towards us. Demonstrate sa Ginoo. Wala tani ang gihulat nga nahimutang maayo. Kung hindi, nag-unagi siyang offer sa iyang kinabuhi. Kabisan pa kita makasasala pa, ang iyang gihimo, ang iyang mismong kinabuhi, iyang dialay, iyang di-offer. So God demonstrates His love towards us and that while we were yet sinners, He died for us. So that's the greatest picture sa impersonal love, sa sacrificial love na iya ginhatag sa aton. Imagine ha, siya Diyos, kita laglag na kita. Tanan kita kay adan laglag na. So kung aton ginhuna-unaon, ang iya mapaghuna-huna nga willing din siya magkadto sa cross. Mahulian siya. In fact, ini aton nga portrayal sa iya nga death. Kung makita natin, may harap pa na siya sa saplutra. But if you try to see the history, siya nasilina natin, history, nagkahambal din nga kung ang Romano, nga mga sundalo, ang tao ilang sang sa cross, ubot-hubad din siya. So that's, inabang makaululaw. Makaululaw ang ginhimo sa aton nga manluluwas, pero wala dito niya giisip. May aras ang panahon na ginhambalan ng Ginoo, hambalan sa Ginoo si Isaiah na mag-preach siya for 3 years. Sa iya nga pag-preach, hambalan siya sa Ginoo naked. Kanto ka dito sa lugar sa Israel kag magasangyaw ka na naked. Dali lang. Tanaw natin. Ito na palihog sa Isaiah chapter 4 man yata na. Isaiah chapter 20. Imagine na ha. Tungod kay gitagaan siya sa instruction si Isaiah. Isaiah chapter 20. Just mark it out sa inyong mga Bibles para makita ninyo ang story. Pasahan natin ang the entire chapter. Are you there? So, ihambalan si Isaiah na istoryahan mo ang mga tao dito sa Israel. Kahit sa panahon na nagahimik ka sila, hubo ka. So, basahan natin ang story. Isaiah chapter 20. In the year that the commander-in-chief, who was sent by Sargon, the king of Assyria, came to Ashdod, and fought against it and captured it. Verse 2. At that time, the Lord spoke by Isaiah the son of Amos, saying, Go and loose the sackcloth from your waist and take off your sandals from your feet. And he did so, walking naked and barefoot. Kaya no? Foreshadow na siya ngayon. So, nagasangyaw siya itong sinimundo, sobra pa siya sa buang ba? Hubugin siya. Nga ginhambal ko siya sa Ginoo tungod kay aton nga hinumdumon sa panahon nga if this is Israel. Kung ano niya ang Israel. Sa panahon nga diri ang Assyria. Sa panahon nga ginsulod ang this is the northern kingdom, diri ang southern kingdom. You will always understand na pagka-pipig sa ilaha, ipusasan man to sila, higtan sila, that's the death march. Iputanan sila og shackles sa ilahang mga liog, ipaparada sila. Majority sa ipaparada pabalik sa Assyria, hubog-hubad. Ang anak ka gruesome and humiliating ang ibuhat sa ila sang Assyrian. Si King Sennacherib, Tiglath-Pileser, so gigamit sila ng instruments ang Ginoo para disiplinahon ng Israelites sa Northern Kingdom, kung 10 tribes, mga tigas ang ulo.
Ihambalan din sila ngayon sila magsimba sa Diyos-Diyos kaya sa panahon na simbahon nila ang mga Diyos sa mga pagano, ang hambal din sa Ginoo sa ila, mahimo sila kabihag. At the time ginhimo sila nga captive, balik dito sa Assyria, may mga historical evidences na marcha sila, death march na hulungan. Pero before to ginhimo sa Ginoo sa ila, ginpasangyawin anay si Isaiah. And this is actually the background of the story. This is actually before sila na-captivate sa Assyrian kingdom, kag nahimo sila ng mga bihag. That's why ipakita sa ila sang Ginoo. Balik kita sa verse 2. At that time the Lord spoke by Isaiah the son of Amos, saying, Go and loose the sackcloth from your waist and take off your sandals from your feet. And he did so, walking naked and barefoot. Verse 3, And the Lord said, As my servant Isaiah has walked naked and barefoot for 3 years, as a sign, and a portent against Egypt and Cush. Verse 4, So shall the king of Assyria lead away the Egyptian captives and the Cushite exiles, both the young and the old, naked and barefoot with buttocks. Ilang mga lubot uncovered. The nakedness of Egypt. Verse 5, And they shall be dismayed and ashamed because Cush, their hope, and of Egypt, their boast. Okay, muna niya ilagay pang simbagi ng Diyos, mga Diyos sa Diyos dito sa Libya, kag Diyos dito sa Egypt. Verse 6, And the inhabitants of this coastland will say that day, Behold, this is what has happened to those in whom we hoped, and to whom we fled for help to be delivered from the king of Assyria, and we, as Israelites, how shall we escape? Alright, so we will always realize na ang scriptures or ang Bible, nagdalay down siya sa historical evidences na kinanglan natin pagpamalandungan. So kung wala inspire sang Ginoo ang Israel, how much more kita? So hindi kita dapat magpatigas ang ulo. Pero kung di ka kita sang ulo, tungkol kay volition man always ang issue, one man, woman, In the middle of volition volition station. is the issue. So kung hindi kita gusto magpapitol, at kung ang Ginoo na maghihilihok, okay, mahimo nga magsampot ano siya, ang end result. Pwede nga kuwaon niya kita in our physical existence ang maabrat ng aton pagkinabuhi sa kalibutan. But anyhow, dinarelate lang natin kung paano pamaululaw ang natabo dito sa kay Isaiah for 3 years, pero si Jesus Christ, actually, ilang kay 3 hours. So, from the time gisang at siya dira, kung nagsupunti sa alas 9, the 3rd hour. So, alas 9 hasta sa alas 3. So, sa panahon ni gisang at siya dira, he was actually totally naked. So, again, sacrificial love speaks about His sacrifices sa pagdawat sa humiliation para gito nga extend na sa aton ang kaluwasan. So dalay gid ang Ginoo sina, wala gid naging isip ang sakit sa lawas, mga laway nga nagtupa sa iya nga ginawong, ang hampak sa latigo nga bulambod sa iya nga lawas, ang sipa. Kung dumduman nyo ba hindi nag-ataw sa iya dala, hindi sila kayo mga regular ng mga citizen, hindi mga sundalo. So kung imagine niyo kung ang sundalo, sanay ni siya sa combat, may imagine niyo ang kusog. Kung i-compare mo ang kusog sa civilian nga lalaki kag sa sundalo nga lalaki nag-train, lahigit ang swing, no? Ang full swing. Ang kusog na ihatag sa sundalo. So, wala ito niyagin siling panumbalik tungkol sa iya nga impersonal love. That's sacrificial love. Next slide. In Colossians chapter, 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Siling ni Pablo, and he died for para sa tanan. Sad lang kay ang iya pamatayon para sa tanan, pero hindi tanan nagtalupangod. Hindi tanan karoon ng kahibalo. Kaya nga naman, nabuta magiging sila sa yawat. So, He died for all,
that those who live might no longer for themselves. So sa impersonal love, capture nato ang mga thought. Kaya kita isip mga magtotoo na nagpati na sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross, hindi kita magkinabuhi sa aton nga self-satisfying, self-gratification, self-interest, self-agenda, nga mahimo kita nga ako. No. Kung hindi, kaya naintindihan natin ang siling niya that we might no longer live for themselves, but for Him, who for their sake died and was raised. So ang atong nga isipon, ang ginhimo ni Jesus Christ, ang atong in exchange, isipon din natin nga i-exercise ang impersonal love sa atong nga Ginoo. Okay? So ang iya ginakapatayo, naghatay sa aton sang liway, naghatay sa aton sang gateway, ay i-exercise natin ang aton nga, balik sa atong board, aton nga volition. Amangkot, responsibly or irresponsibly? Ano wala nyo sabat? Responsibly or irresponsible? Yeah, responsible. So, dapat this volition must be used responsibly, dili irresponsibly. Alright? Next slide. Impersonal love to all humankind is our weapon as we find the last number to complete the number of the body of Jesus. So, amo ning atong nasandata. Kay man, hindi mo malikayan na maisulto ta. Nakatisting na mo ka muna, insulto ka mo, kaya nag-share ka mo sa pulong sa Ginoo. Naka-experience na ba kita, BI kita, makadungog taong negatibo na komento, naanap ko na siya, hindi mo na kung istoryahan. Pero atong intindihon na ang atong ginaarmas is ang impersonal love, kay atong ginag-isipon, we have to win one more soul para mabalik siya sa lawas ni Kristo. Kaya ang tao, na-capture na ni Satan sa iyang mga pamahagi because again, this world is the home court advantage of Satan. Ang gusto lang sa tao subong, happy. Gusto lang sa tao karon, enjoy. Gusto lang sa tao karon, tanan nga makasatisfy, makagratify sa iyang kalag. Kaya dili siya gusto nga magpamalandong sa pulong sa Ginoo. Pero kita nga nag-exercise sa pagpangita sa katong ulahin nga kalag. Kasi posible mo ba inyong kauban sa trabaho or ako ang kauban sa negosyo ang kanang last month. Alright? But every time na ginabi-ay kita, every time na matapunan ta o mga negative comment, always kinato exercise ang impersonal love. Paunday natin ang capture ang ginhimo ni Jesus Christ sa cross. No? Nagkahubo-hubo si Cristo dito, ang iyahang nawong dili na itsura. Grabe ang bunog, di lang ka bunog, kundi kasi part 3 na pikas. Okay, balo. Pero grabe ditong iyahang naaguman. So, wala siyang akong isipon na ang sakripisyo ni Ginoong Jesus para mapangitaon ang last number. Na mag-final sa number against sa mga demons na nag-follow kay Satan. Ang rason sa atong Diyos nga ginhimo naman si Satanas nga nagiging pansang kalibutan kaya kasi kita comfort advantage man ninyo sa taas. Okay. So may rason nga naging Angelic conflict. atong hindi ito over na lang na si Satanas ang dubala sa inyo. This is a chaos world. Yeah. Kaya si Satanas ang Ano nagdubala. pa? Yes. So, So parts ang ang volition. ang wala gid wala laban gid ang wala sin Ilaloko. ang sa pulong Yes. kay abi niya Diyos gyapon ang dumala dili. No. So yan This world is the world of Satan. So, kaluoy lang atong wala nagtuon. Kami na kita pasalamatan din natin nga nakaabot ang idea sa angelic conflict. That's why, pagkatapos sining aton na lesson, isulod ko ang kudugay pa niya, matapos niya, kudugay pa niya. Isulod ko ang pag-reinforce sa idea about sa angelic conflict. Tungkol kay, ang first dapat na doktrina nga tunan sang Kristohanon is ang salvation, phase 1, phase 2, phase 3. Basic na siya nga doctrine. Ang ikaapat, ipasulod is ang angelic conflict. hindi kita na Dapat hindi na siya hindi na siya ma-negar or hindi na siya masiling na-exempted sa pagtuon. So sa teaching sa atin na kasi Darrell kung backdrop video Yes, backdrop, video history. na balik na nakuha natin. Dali na natin makuha. Yeah.
Kung importante man gud ang kaluwasan gud. Importante gihapon labaw sa tanan ang kaluwasan kay para maintindihan sa believer kung ano ang iyang posisyon, ano ang iyang Makauna na siya na. experiential Balik sa certification. to. Yes. So kinahanglan din siya mag-connect. That's why sila sa panahon nga ara si Pablo, mas dali nila naiintindihan kay imagine nimo ha every day, 2 years. Kita every week kung kaisa malintag pa naton sa itong lesson nato next Sunday, last Sunday. Ako gani nga nagatudlo somehow sa panahon nga kaina sa pag-start sa Sunday school sa Central. Namangkot ko kay Ate Daisy. Daisy, asa hindi ko nag-stop? Pwede mo malikon sa imong notebook. So, again, tungod kami ara sa mga interval of time, malimtan naton ang kung ano ang idea or anong naistoryahan sa mga nagligad. Pero sa ila sadto, kung 2 years sila nag-istoryahan and then every day, ma-refresh sila always. Ang kaya nga importante ganit sa networking naton daily planner gyud. Mas pinaka-importante sa Nay, spiritual nay. ng pagtuo kasi ito man pakaltad bala daily planner. Hindi na magsaag, gasagol ang cooking, sagol ang So, importante gid ang pagtuon. Importante gid ang pagtuon kaya muna siya ang atong drills samtang ara kita diri sa ibabaw sa lupa. Next slide. Christ's impersonal love for all mankind is an example to behold. So kung may ara kita sang dundungan always sa pag-exercise ng impersonal love, that's the Lord Jesus Christ. Kung may ara man sang secondary, that's the Apostle Paul. Kung may ara man sang tertiary, sang thirdly, okay? Kung may ara man sang third na tao naton, atong Kristohanon nga makita natin na sakripisyo niya gid ang iyang panahon para lang gid na ma-fulfill sa iyang kabuhi ang sovereign will. Ano itong sovereign will? To save all. Okay, gusto niya luwason ang tanan. So, mahimo na siya na picture perfect kung naintindihan natin, nagputang natin sa ating huna-huna na everyday sa panahon na nagalakap kita, kung di mo kita nagakadto, atong gidumdumon ang sovereign will sa Ginoo. Kaya gibutang na sa aton, actually ginhatag sa aton ang task. Upod sa silang task ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa maayong balita. Primero una, okay? That's its first importance. Kaya sa panahon nga, again, makumpleto ang lawas ni Kristo. Anong matabo? after all of all. Tunog ng trumpeta, ginagalat natin. So Christ, in personal love for all mankind, is an example to behold. But God shows His love for us in that while we were yet sinners, He died for us. So wala siyang reality. Next slide. So impersonal love is the content of the Christian way of life. So ang Christian way of life, Christ came to serve and not to be. So wala gid siya actually nagkadto diri para mahimo siyang agalon. Kundi nag-abot gid si Jesus Christ diri para nga mahimo siyang Servant. mag-serve. So pag-exercise natin sa impersonal love, bisang pagunsa ang degree sa insulto, isa pang degree sa ato sa pag-BI sa ato ang ato yung isipon ang iyahang kalag. It doesn't mean nag-insulto ka karon, insultohon ka na pirme, no? Nagpasabot lang na siya na dili pa siya gusto maminaw sa imuhang ina-offer, i-share. Pero sa mga panahon, imo lang i-exercise ang impersonal love, mapasensyahon, na-exercise ang fruit of the Holy Spirit. Kung ma-master na nato na siya ng mga characters, paghatag na siya o kinibang pundasyon sa pag-exercise sa impersonal love. Makita nato na siya later sa fruit or bunga sang balaan ng Espiritu. So again, you just get this principle. Christ came in the world to serve and not to be served. Klaro ha? So every time na araw ka dito sa gawa, always kinaton hinumdumon, ano ang mahimo ko sa iya? Hindi kay ano makuha ko sa iya. Kay Satan, ang iyahang idea is, unsang makuha na ko ani? Sa Ginoo, unsang mahatag na ko. So it's the same thing. Ano ang pwede naton mabulig sa kung di man kita daloon sa ato na sitwasyon? Because again, ang perfect example is Christ who came on earth to serve and not to be served. Klaro? Next slide. The key to impersonal love is understanding God's sovereign will. So, ang key sa impersonal love is intindihon sang believer ang sovereign will sang Dios. Kung gusto niya gid, luwasod ang tanan. So, matagkaroon niya, ibalik-balik natin na siya sa aton nga drills. God's sovereign will is gusto niya luwason ang tanan.
Kung dili siya karon maminaw, okay lang na siya. Ayaw glabay og mga pulo nga maka-discourage sa iyaha. Kay kung maglabay na ta og mga pulo nga maka-discourage sa iyaha, dili na siya maminaw sa sunod nga mga higayon. Halimbawa, nag-insulto ka sa iyaha, kabalo ka nga, naanan tayo pagtulunan, kabalo ta sa kamatuuran. Pero na yung mga panahon manggod nga, kung itestingan ang atong pasensya, unya napuno na ta, maning ka ta. So kung batasan nato ang pagpaningka, ayaw, kung ginan siya. You go to 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, verse 2. Paano nato ni siya? Batasan. Ang bali Pablo, preach the word. Okay? Share ang word. Be ready in season and out of season. Pag yun nga in season, nag-istorya na siya na pwede na interesting ang subject. Or out of season, pwede nga ang sunod nga subject, hindi interesting. And then yun niya, reprove, meaning you present evidences. Review, kung na ay mga sayo, tulido na siya. Exhort, meaning i-encourage with complete patience and what? Teaching. So, importante ang pasensya. Pag-exercise sa impersonal love, i-connect dapat ang fruit sa Holy Spirit, ang character sa Ginoo. Para nga madaog pa nato ang isa. So, ang goal is win one more soul para sa lawas ni Jesus. Next slide. That's why Jesus set the example for us to follow. So kung mayroon man kita sang dapat ihimuon ng example, unahon din natin si Jesus Christ. So kung natin ang mga characters na pwede natin tunan sa iya, and then ato ni siya i-accommodate sa aton mismo nga heart, sa aton na kasing-kasing, in our very inner self, in our will, in our intention, and even in our character. So pangitawon natin ang lining ng mga hugna, ang mga hulag ni Ginoong Jesus na makita natin sa pulong sa Ginoo. Kaya sa pagpadayon ka, makita natin ang mga bunga sa balaan ng Espiritu. Next slide. Now, you have to realize and understand that even Jesus Christ reached spiritual maturity. So, nakaabot siya sa spiritual maturity, di ba? Remember, sa plan, ang gusto sa Ginoo nga kita, isip iya ng mga kaanakan, we reached that 7th floor. Kung mahinumduman ninyo sa itong 7th floor, yeah, we become friend of God. We become mature believers. We become invisible heroes. So even the Lord Jesus Christ in His humanity, okay, naabot na gini siya ang spiritual maturity in short span of time, age of 12. Tingnan naman, we go to Luke. Tanaw natin ang verse. Luke chapter 2. Luke chapter 2, verse 42. Isa na sa verse 42. And when he was 12 years old, sa may siya ang story, nga naglakad sila dito sa Passover, balik ka na sa verse 41. Sige nga, now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. Dali, may hapon. Dali. May available pa ka bang pwede sa tubangan? Kulit naman ko mo, basayang ng 30 minutes. Pwede, mga ko lang. Dali ka man. Nanay ni Joby. Yeah, may hapon lang kayo. Si Mrs. Aniko. Dali nang leader. Yan pala. Pwede ka na siya. Sila lang ka nang 83 years old. Wow. Mga ko lang. Gracias. Natin lang ta nang inedit. So balik, again, Jesus Christ in His humanity, Dali ng sentro ha. nag-abot po sa punto na nahimo siyang matured. So from zero knowledge, age 1, 2, 3, 4, wala ka kabalo kung ano siya na edad, nag-start basa. Pero I believe, nakakatun siya sa pagbasa, tungkol kay possible si Mary nagtudlo sa iya or sino ang sa iya nga palibot, nagtudlo sa iya magbasa. Again, remember, si Jesus Christ, iya hindi ato ginbili ng iya nga pagka-Diyos. So ang doctrine sa Ginoo, ginbilin din niya ang iya nga pagka-Diyos nga nag-agree siya nga magkanto siya diri sa duta nga zero ang iya nga iya nga understanding sa pulong sa Ginoo. That's why ang ini ato nga point, he became also matured
Kay, nag-go through siya sa process. So balik, Luke chapter 2, mag-start ko sa verse 41. Now, his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. 42. And when he was 12 years old, they, together with his parents, si Jesus Christ, together with Joseph and Mary, they went up according to custom. Kasi may customary practice sila regarding sinin every year na Sabbath. Okay? That's the Passover Sabbath. Verse 43. And when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. And then his parents did not know it. 44. But supposing him to be in the group, they went a day's journey, but then they began to search for him among their relatives and acquaintances. 45. And when they did not find him, ang parents ni Jesus nagbalik sa Jerusalem, searching for him. Then after 3 days, they found him in the temple. Anong ginimo ni Jesus Christ dito? Listening to them, sitting among the teachers, listening to them, and asking them questions. 47, umuli siya ang tandahan na nagtubo si Jesus Christ. Pagkabot sa verse 47, sila niya, and all who heard him were amazed at his understanding and his answers. Pablo ko nga ang days of 12, kaya na niya istoryahon ang mga pagtutudlo dito, is because tanda na si Jesus Christ sa iyong understanding, is because kung may alas sa 12 years old, kung halimbawa nag-start siya basa 6 years old, 7, 8, 9, 10, kung kada adlaw, amo niya ginahimo, sa mga nahimo niya master ang mga pagtuluan. In his humanity. Again, nag-istorya ito sa iyang humanity ha. Alright, nag-istorya sa iyang deity. So, balaitan. Verse 48. And when his parents saw him, they were astonished. Patingala sab sila. Look, si Jesus pa na. Istorya niya ang mga pare. Alright? And his mother said to him, Son, why have you treated us so? Ipabulayan mo kami sa kayo ni Papang mo ba? Behold your father, si Joseph, and I have been searching for you in the great distress. Imagine mo, saan stress ngayon hatag sa ginikanan ng iyang anak. Nag-adto sa perya, nawala ang iyang anak. Pero kanina ni Jesus, hindi perya. Sample lang, di ba? Ato ka sa perya, tapos butang ka, ato ka PCC, tapos nawala yung anak. I had this experience nga, alas 7, experience ako ni siya ni Waters. Ikan yung Cebu. Ang among lakaw sa barko, alas 7, mahawa na ang barko. Alas 5, naghapit sa ko dito sa SM, kaya mapalit ko load sa ako ang sun na simpa. Kaya ang sun during that time, hindi pa kaya kaila. Hindi ka kaya dahil makapalit ko load. So kung gihimo, ako ang kauban, ingon ako sa iya ha, yung driver, ingon ako, Jess, batay si Waters ha. Ano sa mga tawon nga, ihatag na sa iya ha ang pagbantay sa bata kay Waters. Siya po nagkuyog sa ko asunod sa sun office. Yung pagkuman sa akong transaksyon, inan ako siya, Jess, asa naman si Waters? Ingon din niya, mga diretso. Hindi ko natawag sa kuha. Imagine mo, kung nakita ko siya alas 5, mulit na kayo mula ko alas 7, nakapalit na kong ticket. Alam kung hindi mo kayo, di naman kami sa 4th floor sa SM, ako kayo SMC ko no. So naog ko sa 3rd floor, naog ko sa 2nd floor, ginakulbaan na kayo ko pero ang bata, as young at his age, pwede yung kayo na i-abduct. Correct, 3 years old si Waters din. Unya, may na lang kailangan ay ng PA, public announcement good na sa ilahang system. Kisa to, inikanan sa anak na nagsuot o gano'n na naka-stripes. Remember ako si Waters, hindi siya. So dagan dito sa information counter. Dagan ako sa information counter, nakita na ako dito si Waters, wag siya gahilak, hindi, ka-istorya sa ilahang mga kano dito sa office. Tapos nag-see siya ingon nga Waters. Amin po sa mga sa mga opisina nga nauhaw siya. Pero ang iyahang ginaingon nga siya si Waters. So again, it's the same thing. Morning nahitabo sa kinabuhi ni Mary ug ni Joseph na na-distress din sila sa nahitabo sa life ni Jesus. And then verse 49, he said to them, tubag si Jesus Christ, why were you looking for me? Did you know that I must be in my Father's house? And they did not understand the saying that He spoke to them. So indeed, wala na intindihan sa ginikanan ni Jesus. Verse 41, and He went down with them and came to Nazareth and was submissive to them.
and his mother treasured up all these things in his heart, or in her heart. And then verse 52. And what? Ang habalidra sa verse 52 ni Luke. And Jesus increased in wisdom, and in stature, and in favor with God and man. Paling ito tanaw sa inyong Greek Bible, kaning wisdom, is it Sophia? Yung ko tanaw. Sige daw. Sophia? Epinosis. Alright, Sophia. In short, skillful application at the age of 12, na siya yung skillful application of the mind or pagtulunan. Wala siya old signature. Sorry. So, diling siya diamond. Bilog. Alright. So, sulod ang information sa iyang human spirit, dito sa iyang heart. And somehow sa iyang heart, epinosis. Pag ino din nga he grow or increase in wisdom, that's actually Sophia, mahimo na niya sa iyang mata, sa iyang dalunggan, sa iyang nose, sa iyang tongue, sa iyang skin. May exercise na niya ang information that he had grew with. Inang heart, dali na. Yes. So ang kasing-kasing, amo ni siya ang subconscious mind. And our conscience. Okay? So si Jesus Christ, ni-grow din siya sa iyang subconscious mind. Meaning, nag-auto-pilot na ang character sa Ginoo sa iyang kay. Sa iyang kasing-kasing, pag mingon og heart, center sa will, sa intention, sa inner self, and character. Right? So, just to make it technical, right? So, pag siling ang heart, center of our will, intention, inner self, and character. Para na ma-exercise ang Sophia. And Sophia is actually skillful application sa kinaiya, sa kinaluman, kaibuturan sa ato ang huna-huna, okay? Sa ato ang intention, o sa ato ang pagbuot. That's why importante ang kining ato ang heart. Mabutangan ang ato ang subconscious mind o pattern sa huna-huna ni Kristo. Kung mausabli ang master ni Jesus Christ when He was here. Kung sa ang konsensya, kung sa ang pamatasan. Mo nang si Mary, i-treasure it niya ang account ni Jesus. Mary treasured it in his heart or in her heart. Kaya nagtubo din si Ginoong Jesus sa iyahang hunang-huna, sa iyahang kasing-kasing. So, and Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. So he reached spiritual maturity before he reached the age of 12. Imagine mo, makipag-istorya ka sa mga magtutudlo dito sa synagogue. Wow, amazing na yan siya. Next slide. Another supporting verse, na si Jesus Christ, ni-grow siya sa understanding. In John chapter 1 verse 14, in John, and the Word, that's Jesus Christ, became flesh. So si Jesus Christ, na Diyos, nahimo siyang tao. And the Word became flesh and dwelt among us. Pag yun nga dwelt among us, nagkuyog din si Jesus Christ kanila. Kuyog si Jesus sa ilahang mga lakaw. Nag-inom og tubig, nagkaon og ilahang pan. May bread man ang ilahang pagkaon dito. Siyempre may sudan sa sila. So Jesus Christ came and He also dwelt with the disciples. And in John, we have seen His glory. Glory as the only Son from the Father. Full of what? Full of grace and truth. And grace here is actually information after information after information. So, ang nagsulod sa human spirit, grace. Okay? Sa atong grace orientation, tanan to siya ng provision, mga information niya. Growing in grace is the information. Information after information. So, ang imo ni John,
Jesus Christ was actually a full depiction of God's grace and truth. So nagtubo din si Ginoong Jesus. Nag-start siya sa zero knowledge, nagtuon siya everyday sa panahon na magmata siya. Kung ikaw pagtanong, isa ganyan ang trabaho ni Joseph? Panday. So dito tanan panday-panday over time. So possible si Jesus Christ nagatabang kay Joseph, pero after a while, magawas na siya kay magtuon siya. Alright? So, naghatag siya og higayon sa pagtuon. So, si Jesus Christ naghatag og higayon sa pagtuon. Kita pa kahak? Diba? So, ngayon, kuhaon na to ang perfect example sa ato ang pagtubo, walay lain kundi ang account ni Jesus Christ. Next slide. So, increase in epinosis resulting to the execution of Sophia would lead to the fruit of God, the Holy Spirit. So, kung nag-increase na ato ang epinosis, may kulang pa. Dapat butangan nato na siya o bilog-bilog. So, ang kaning bilog-bilog, maunin siya ang nag-represent sa mga doktrina. Kung ang pagkuha sa doktrina, di lang kay every Sunday. Karoon ta ha, basig dingon ta nga, ato tayong simbahan, kay manimba ta. Wala ba mo kahibalong nga, ikaw ako ang templo? Ang simbahan, building lang na siya. Pero ang reality is, mali ang statement. Balik ko na ito na siya. Mali ang statement na wanto ko sa simbahan kaya magsimba ko. Ikaw ang simbahan. Ako ang simbahan. So, ang pag-adto sa simbahan o pag-adto sa building, nag-adto ka dito kay nagkuha ka sa instruction na ayaw ninyong kalimti ang pagtingog. Kaya naman, sa panahon nga nagatingog, you go to Hebrews, pag-ikuha na po siya na sa kadali, encourage niya. Hebrews chapter 10. Balik sa verse 22. Let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, in our hearts sprinkled clean from evil conscience, and our bodies washed with pure water. Verse 23. Let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. 24. And therefore let us consider how to stir up one another to love and good works. Kinsa nga ay nasbi? Kung sa inyong rendition, nasbi na, Sis Michelle? Dili po Ako on. nasbi. Nasbi daw. New Living Translation. Sige, tanaw daw ng New Living. Ano ko na siya? Verse 24, tanaw daw. 24. Let us think of ways of motivate one another. Wow. Kadali lang. Ayun sa ipadayon. Bawa na siya na transliteration. Nga nung nagatingog man ta, we get the principle. We motivate Motivate others. one another. So sa panahon nga wala ko, na panahon nga, in my absence, kana ganing, na panahon nga, igsuon wala na encourage kay, wala ko. Or vice versa, wala ka, kay sa panahon nga panagtigom, wala ka na ay panahon nga ang uban, wala na motivate. Tungod kay, again, part sa instruction na gihatag sa ato we gather around to motivate Motivate one others. another. Sa imong presensya nga nag-arika that every time nga nagaptipon ta, sa panahon nga naa ka, somehow imo yung isipon nga na-encourage sa imuhang presensya. So ang instruction ni Pablo, because I believe this is Paul, balik daw kayo. Verse 24. Okay, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Wow. That's why, pagkabot sa verse 25, sa inyo yan. 25. And let us not neglect our meeting together Wow. as some people do, but encourage one another, Encourage one another. especially now that the day of His return is drawing near. Okay. So, in short, dinahimo natin ni siya para na-encourage sa matag sa habang nagapaabot na sa pagkuha sa ato sa Ginoo dito niya sa mga panganon. Pagsagka. So, ang purpose, nganong mag-ato tawag simbahan, okay? Para na ma-encourage sa ato ang mga igsoon. But, you have to realize, ang pagsimba, pwede kayo mo buhaton kung nakaka sa kusina. Pwede kayo mo mahimo ang pagsimba o tuwa ka sa imuhang lagunon, kaya kapang laba. Kaya nga no,
we are the temple of God, and because we are indwelt by the Father, the Son, the Holy Spirit, we can always execute worship. So sa pamagi, kung ginang-isip nato ang hunahuna ni Kristo, God is glorified. Okay. Idungag lang natin siya. Sa ako ang study kaganinang buntag, I realize this. Sa katong verse sa James chapter 2, the last verse, pag iyon dito na faith without works is dead. Atong sabton ang faith din ha is pistis, pagtulunan or doktrina. And then work here, actually dili na siya work na trabaho kay kung tan-awon mo sa Greek text, it speaks about ergon, and ergon is the mind. So i-connect na itong idea. Pag ingon ni James nga ang pagtulunan nga dili connected sa huna-huna ni Kristo, it's dead. So kung i-connect natin siya karon sa ato ang presensya, kung naatay abundance of the mind of Christ and we always think of it, gina-exercise na nato ang pagsamba. So kung naaman ta sa kusina, kapangugas ng plato, nga-imbis gihuna-huna nato ang mga kung sa chismis sa palibot, off natin ito siya, kung atong iisip is ang huna-huna ni Kristo, you're actually worshiping the Lord. That's why mag-connect siya dito sa Psalms 138 verse 2 na, ingon ni David, I bow down towards the temple because of your loving kindness. Loving kindness there is the mind of Christ. And your faithfulness, because you know why? Ang baliking David, because above all these things, you exalted your name and your words. That's why, kung i-connect natin ito siyang Psalms 138 verse 2, sa James chapter 2, the last verse. Ano sa palihog ng James? James chapter 2, verse 26. So, ako siya i-decrypt or i-decode, i-decipher. You change the principle. Pag sila ni James, for us the body apart from the spirit is dead, so also ang doktrina, pagkahiwalay siya sa hunang-huna ni Kristo, it's patay. Gets? So faith, that's pistis, without the ergon, the mind of Christ, is actually dead. Tama lang giningon ni Isaiah, ang tanan nga buhaton sang tawo, isang pagana siya ka maayong ritual. Kung hindi na siya halin sa hunang-huna ni Kristo, anong hambali Isaiah? 64:6. So sama lang na siya sa higko matrapo. So again, ara sa inyo kung inyo batunon ang posisyon, basta sa ato na pagtuon, ang faith is pistis, ang works is the mind of Christ, ergon, na ang pagtulunan nga dili subay sa hunang-huna ni Kristo is what? Dead. Dead. Dili sa dawaton sa Ginoo. So Jesus Christ increased in His stature. Means a human being, He also increased in His body structure relative to age. So nagtakop po siya, wala siya nahimong unano. Kundi nag-develop po ang iyang physical aspect. Next slide. Now, His faithfulness to God's grandiose design. So sa atong lesson, nasabtan na nato ang God's grandiose design. What is His purpose? Kung ikaw pangutanon, ano ang purpose ng Ginoo sa iyang grandiose design? To become like Christ. Plan to siya. Plan din. Ang purpose is to, sa very good, To madumduman ninyo ato ang lesson, balik na natin kadali, para din nyo malimtan. Purpose, prerogative, and His plan. Yeah. So God's grandiose design. His purpose is to what? To glorify Him. Okay na siya. Why we are here? To glorify Him. How can we glorify Him? By having the abundance of the mind of Christ and then i-present sa iyang tubangan. Wala gilaing nga humot kahalag sa tubangan sa atong Ginoo kundi ang iyahang kaalam ug kahibalo. Balik ka dito sa story, sa pagtugmaw kay Jesus Christ, pag-ahon sa iya, unsa ang voice over nga nadunggan sa mga tao na nasa palibot. This is my son in whom I am well pleased. And son here is actually the word. Yeah. Son is the word. Paano na kayo prove? Prove natin siya. In the beginning was the word. And the word was
God. And the Word was? And God, there's actually the Son, the Jesus Christ. That's why, mag-glorify rin nato ang ato ang Ginoo kung we have the abundance of the Word. Pero kasagaran sa mga Christians today, tulog. Wala naghatag o gigayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Tulo laway. Tulog kay laway. Prerogative. 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 Prerogative, mao na ni siya. Smagpi. Ang ginatunan natin sa pag-exercise sa impersonal love is the sovereign will of God. Kalimot. Gusto sa Ginoo nga luwason ang tanan. That's why we execute impersonal love. Mani atong ginatunan. And His plan, we become Like Christ. like star. Christ. We become We invisible become heroes. invisible heroes. We become the friend of God. We become mature in our faith. Doktrina. We become spiritual. Ang saan W? Warrior. Warrior. We become spiritual warrior. Ang ang plano sa Ginoo. That's why kung may arag ka sa naiintindihan nga pulong sa Ginoo, always kinatong dumdumon ang hinagiban. Di ba? Hinumdumon nyo ang hinagiban, ang panoply. Kung sa to ang belt. Belt of? Belt of? Salvation. Belt of truth. Okay. Ang breastplate. Faith. But ay, Ano? Dili. Breastplate of- Breastplate of? Righteousness. Shoes. salvation. Gospel of? Salvation. Gospel of peace. Peace. Alright? Ang shield. Puro mali. Tukuan. Dili. Tapos na tong truth kasi belt truth na to. Ang shield. Faith. Pagtulunan. So kung nailabay sa ato ang pagtulunan na doktrina sa mga demonyo, sagangon nato sa doktrina sa Ginoo. Alright? Helmet of? Salvation. Pila ka faces ang salvation? Three. Tatlo. Positional, experiential, and ultimate. Dapat ma-memorize natin na siya. Santa sa Domingo. Next, sword. Remember, sword of the Spirit, which is what? The The Word of God. The Rima, the exact doctrine na imuhang i-apply for the current situation. So, pagkabuti mo sa 5th floor, kay naay gitawag dito, or ato ang pagtuon na impersonal love, atong i-exercise ang impersonal love, kaya nga naman, we need to win one more soul to the body. Kasi the moment na makumpleto ang body yung sa kanyang mahitabo, Rapture. alright, magtiyog sa kompleta. Yo. Alright? So pagka nakumpleto na ang lawas ni Jesus Christ, mutingog ang trumpeta, niya kita ng mga buhi, dili na mga matay, kaya kato mga nangamatay kag Kristo, pagkapanhawon to sila, o kita nga mga buhi, dili na kinahanglan mamatay, sanglit, pagkakuha na sa Ginoo, ihatang dado dito sa mga panganod. So again, pag makumpleto ang body ni Jesus, in equivalent sa number of demons na nag-follow kay Satan, okay, mahitabo na ang paglalim. So His faithfulness to God's grandiose design, purpose, prerogative, plan, so purpose to glorify the Lord, prerogative, sovereign will, motivational will, operational will, geographical will, permissive will. Pwede ka na kay kasulat og libro ani ba? Kanilang. So kung nakita na nimo ang idea, pwede kayo mo siya isulat sa siniguano nga pamaagi. Ihatag ninyo, o ihatag ninyo sa inyong mga apo. Ay, mga apo. Kung dili pa mahitabo ang paglalim. Dali. Kung hindi pa mahitabo ang paglalim, pwede kayo ka magsulat og siniguano. I-explain mo niyo sa sovereign will, sa motivational will, operational will, geographical will, permissive will. Sa pinulungan sa Cebuano, and then ihatag nimo sa imong anak, tapos somehow ihatag sa imong apo, nagbilin ka og lapat sa manuskripto gamit ang pulong Ginoo. Plan, of course, invisible hero, friend of God, mature in the faith or maturing in the faith, you become spiritual warrior. Next slide. So Jesus Christ remained in agape. Agape is what? Mind of Christ. Okay. Una-una ni Jesus. Yeah. The Word of God is actually, the mind of Christ is actually, Dal TV. Kasi na po Dal TV. isa tong D. Divine power. Alright? Ang A. Agape. So complex sa iyang unahuna is the agape.
Okay? Ang W. Word. Ang T. Alright, thought patterns of God. Ang V. Virtue love. Alright, virtue love. So, na-comprise sa iyang agape complex. Dili complicated ha. Lahi ang word na complicated. Dili. Divine complex or agape complex throughout his earthly life and exhibited greater impersonal and personal love that any human being has ever done before. So it was actually the love, the agape love. Last Sunday, ito na natin itong 7. Actually, nahingo na itong 8. Sa kahit sa love, kung mahinunduman ninyo. Philea love, o phileo, pragma, eros, Philaupia, Eros. yeah, agape, Agape. storge, love, Phileo, Pragma, Pragma love to. Philaupia, Eros. ludos, okay, ludos. Ay, Ludus din. Ang ikawalo, minya. Ludas. Kung mahinunduman nyo, may pahabol ng ikawalo, minya love. Minya. But si Jesus Christ, nag-grow siya sa agape. Right? Agape complex throughout his earthly life. And exhibited greater impersonal and personal love that any human being has ever done before. Minya lang. So ni-grow gid siya sa Dow TV. Divine power, agape love, the word of God, the thought patterns of God, and the virtue love. And that's the mind of Christ. Right? Ang gusto sa Ginoo, we get that. We capture it. Kaya kung makapture natin ni siya, wow. Okay, wow na wow actually. Amazing. Tingnan naman. Huwag yung gidungtan ni Satan. Dili siya gusto nga makapture natin eh. Unang pasalamatan din natin sa ato ang panahon karon, libre ta nga mogamit og microphone. Kaya sa ibang lugar karon, tago-tago kin sila sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So we are so blessed in our geographical location that we can execute the freedom of studying the Word of God na wala gina-enjoy sa ubang ng mga Christians. Kaya mabatian lang ang pangalan ng Jesus Christ. Aspirita. Kay hate kaayo sa, story nga against kay Jesus Christ. Kauban ang ilang panggobyerno, ilahag yung gina-incarcerate, apil na ang pagpatay sa mga Christians. Alright? Next slide. Not once did Christ commit a mental attitude sin in his expression sa impersonal love. Wala din siya nakasala. Though he was actually tempted to do so. In fact, ito kay pag-tempt sa iyahan ni Satan. No? And to do so many occasions. Yet his words declares. Ang sa ni Peter, dali tayo. In 1 Peter chapter 2 verse 22, who did no sin, neither was guile found in his mouth. Kalimut ko siguro. Kalimot ka? Alas 2 na mag-start. Ikaw naman ingon sa kuwate nga, alas 2. Wala, uy. Kanina? Helen! Okay lang, Helen. Tatlo na ta. Open yung group chat ka niya. Alas 2 na mag-start. Hanggang alas 3 Information na. nabi na ako na kay Clark Tanan. Hindi ko kahulag kung Ayan. siya Sige lang, guys, still have 1 hour. Don't you worry. So, Kaya na ni ko anon apason. The bright na bitaw ka. Jesus Christ who did no sin. Ayat na. Neither was guile found Focus ka. neither was guile found in his mouth. So wala din siya nahimo or naghimo og pagpakasala. So that's the perfect example of volitional perfection. Igamit niya ang iyang pagbuod in submission to the will of the Father. Okay? Next. Jesus Christ was a unique human being who exhibited grace, courage, thoughtfulness, honor, integrity, while being ridiculed by the arrogant and ignorant religious leaders of his day. Side din si Jesus Christ sa mga makasasala. Kaistorya niya ang prosti, kaistorya niya ang palakubog, kaistorya niya ang kawatan, kaistorya niya ang tanan. Mao. Nga level sa maoy, posible na ay maoy dito. Pero ang kalaban ni Jesus Christ, kabalugin sa ang mga pari. Alright? Iinom pa ni Jesus Christ. Murang muog, kamong mga pari, murang muog ka ng simenteryo na sa Sa gawas gawas, lami kaayo, puti. tanawon puti. Pero sa sulod, dead bones. Alright? So, ang kalaban ni Jesus Christ in his time is actually ang mga religious leaders. So, dili nato ni siya mapagkailangan in our time today. Posible gihapon nga sa ato ang pagsinalayo, sa atong pagkinabuhi, sa ato ang kinibang allergic sa ato ang pagtuon. Katong mga magtutudlok sa mga sa mga dugay na nga mga panahon na wala nagtuon og
Dispensation. Grace and dispensation. Guys, methods. Importante kayo. Alright? Kaya para nila, importante din ang pangalagad. Igsuon mga lagad, kinahanglan din ang mga lagad. Hangtod sa halay katutuban na kay kusog, igsuon kinahanglan mga lagad ka. Hallelujah, praise God. Stand about it. It's about the mind of Christ. Alright? Memorize mo ganito sa chemistry, sa physics. Hindi pa iyan. I-memorize nato ang pulong sa Ginoo. Next slide. May hapon na sir. His mental attitude was stabilized by the Bible doctrine he had stored in his soul from years of consistent study of the Old Testament scriptures. Alright? Kaya during the time, ang scrolls, wala pa man New Testament. Ang available pa is ang Old Testament. Alright? Malakay, if I'm not mistaken, the last book was written sometime in 200 BC. 400, 200 BC. You can check lang dati, basig mali ko. Ako na lang ninyo palihog si Google kung isang natuig na sulat si Malakay. So in short, sa panahon nga na si Jesus Christ, ang iyang pagtuon na sa Old Testament scriptures. Okay? Para nga may exercise niyang impersonal love. Now, resulting to manifesting the fruit of God the Holy Spirit. Karon nga hapon, atong tan-awon nga dili lang di ay siyam ang Holy Spirit nga bunga. Dungagan nato na siya. So mag-ato ta sa verse by verse, ato siyang ilista para nga inyong ma-consider. Sobra pa sa 10. Yeah. Tanaw nato siya. So, in our studies today, dungagan nato ang fruit of God the Holy Spirit. Pag ingon nga fruit, this is actually karpos, meaning pungpong. So principle, to execute impersonal and sacrificial love towards mankind, it is to fully comprehend, meaning understand the cluster or pungpong of the fruit of God the Holy Spirit. So, naipungpong ang bunga sa balaang nga Espiritu. Kung may istorya tawag pungpong, wala na siya ang pruta sa lansones. Pungpong sa lansones. Yeah. So, the same lansones nga prutas, pero pungpong siya. Ang kanang fruit of Holy Spirit mo consider na law of spirituality? Or law of spirit? Part of, Kay kasi Jesus you are Christ. getting the precepts, the principles coming from the leading ministry of God the Holy Spirit. So, law, kung ano to ang word nga law, it speaks about principle. So, principle of spirituality. Led by the Holy Spirit. Because sa phase 2, Sister Michelle, sa phase 2 na trabaho sa Holy Spirit, bears witness, He promotes praise and thanksgiving, He will intercede for you, He will lead and guide you, He will teach you with all the truth and nothing but the truth, and He will inspire you to reenact the character of Christ, which is getting fruit of the Holy Spirit, and then He will inspire you to exercise your gift. That's why, again, i-appeal ba ninyo sa inyo ang prayer, sa inyo ang gift? Ask, and it shall be given. Seek, And you will knock. Alright, so again, ako ginhangyan sa inyo ha, pangayuan sa Ginoo inyong gift. Kay sooner or later, iyagi nang i-reveal sa inyo. That's why every time na gather ta, mahibaluan na nimo paano nimo i-exercise ang imong spiritual gift and of course our grace function. Dalay kung ang Ginoo sila, kaya naintindihan nato. Next slide. So, and not only to comprehend but above all to master everything of it. Ready na mo? Kinanglan nato ni siya i-master. Ano ni siya ng mga bunga sa malaan na espiritu? Silat natin. love, joy, peace. And then we will be going verses after verses para madungagan ang ato ang kahibalo pag-abot sa sa bunga sa balaan nga espiritu para na-effect ang impersonal love. So in Galatians chapter 5 verse 22, Galatians 5:22. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, Gentleness, faithfulness. pa din. Actually, faithfulness, this should be faith. Kasi pistis na siya in the Greek. So, faith. Okay. Next, gentleness. Sunod, self-control. Sure mo na yun, one. So, muna makuha natin sa Galatians chapter 5, 22 and 23.
And every character, love the abundance of the mind of Christ, kalipay. Ang motivation is the Word of God. Kay lahig yun ang kalipay nga nahatag sa Kristohanon nga nakasabot sa pulong sa Ginoo. Bisang pag-unsa ang mahitabo nga sirkumstansya, dili siya matinag kay nakasabot siya sa pulong sa Dios, kay naguna gid na ang love, the mind of Christ. Na siya'y kalinaw, ay kalinaw, bisang pag maglinok ka rin sila diyan sa Middle East, natay kalinaw, kaya nga naman, our kinibang sandigan, dependable na peace, walay lain kundi ang ako kayo mo bato, the rock of our salvation, that's the Lord Jesus Christ. So naay peace, naay patience. Kung huyang ka sa pasensya, pangayuan sa Ginoo nga i-train ka sa pasensya. And I will tell you, the Holy Spirit who is our master teacher, ibalik-balik niya sa imo ha. Hangtod nga ma-perfect nimo ang batasan sa mahimong pasensyosa or pasensyoso. Okay? So ikaw gina nakahibaloan ni ha, kung di ka huyang. Hindi sa litry, aboard din. Hindi, importante ka ma-master nato ni siya. Aron, love unta gid. So balik natin ang principle. Principle, not only to comprehend it, but above all, to master everything of it. So i-master natin ni siya ng mga kinaiya. So balik, patience, kindness, pag-ingon nga Kristotes, pag-ingon nga sabot, okay, sabot. Pag-ingon nga nag-oka nga, okay, alas 2, yes, alas 2. Pag-ingon nga alas 3, yes, alas 3. Pwede pa mali. And that's Kristotes, that's kindness. Kung nasipyat man ta, dili pa end of the world. Dili ka Kung mag-stress. nasipyat man ka ugma, again, dili pa siya end of the world. It means to say, there is always room for growing. There's always room for growing. Kaya ikaw may kapaningkamot ka na, tulad kay nakakay nasabtan nga kindness Kristotes. Sa panahon na naipanagsabot, every time ang ma-accomplish ni mo, dili ni siya pagpahambog kundi pagpasabot ni siya nga nakasabot ka sa pulong sa Ginoo ug imo siya ginahimaya kay siyang naghatag sa imo sa motivation to exercise the word kindness, Kristotes. Goodness, okay? Nagpasabot ni siya na naay divine good kay nakasabot na sa una-una ni Kristo. So abundance sa goodness should be the mind of Christ. So balik dito para sa mga late nag-abot. Faith is this. Without works, the mind of Christ is dead. So faith detached from the mind of Christ is dead. Huwag na siyang pagpasabot sa James. Sa kanang patayang pagtuulay buhat. Daghan kayo nag-away na ko. So pagkaray na sila ko. Buhaton ginatong para palangit. Pero ang reality is, ang pagtulunan nga dili uyon sa hunang-huna ni Kristo patay. Muswat siya sa idea sa Isaiah 64:6 nga ang tanan nga buhaton nga maayo sa tao sa tubangan sa Dios. Tugaw. Okay, it's actually filthy rags. It's dead. Right? Ang babae. So goodness. And then faith, that's it. That is pistis. Pagtulunan. Kaya naman, naay pagtulunan ba ang mga demonyo? 1 Timothy, go to 1 Timothy, chapter 4, verse 1. O paano mo mabalaan ang pagtulunan sa demonyo kung wala ka nagtuon? 1 Timothy chapter 4, verse 1. Now, the Spirit expressly says that in the latter times, some will depart from the faith, pagtulunan, by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. Gusto niyo example? You go to Revelation. Yes, yes. So, infusion to siya sa doktrina sa demonyo. Pero actually, ako nagpalit ko booking po. Para ma-motivate siya ay nanay. Wala kayo na-celebrate ang Valentine's, but showing my love to her.